Napakahalaga po ng biyaheng ito. Ito po ang tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. In fact, in 2 meetings, the President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Magsasalita po ang Pangulo sa 70th session ng Commission on the Status of Women o CSW70. He will also highlight here the Philippines' commitment to promote, advance, and protect the rights and well-being of women and girls. Magsasalita rin po siya sa isang special session ng UN General Assembly. Isa sa mga layunin dito ay makakuha ng karagdagang suporta sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 to 2028. In his address at the General Assembly, the President will underscore how the Philippines has continuously and constructively engaged the United Nations and UN member states since the UN's founding in 1945 to advance the rule of law, multilateralism, sustainable development, climate resilience, humanitarian action, and the promotion of human rights and protection of vulnerable groups in conflict situations. Nakatakda ring makipagtulong ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres upang pag-usapan ang mga nangyayari sa Middle East. He will also reiterate the Philippines' commitment to the United Nations and to multilateralism. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng seat sa UN Security Council? Uulitin po natin. Mahalaga po ito dahil nagbibigay ito sa Pilipinas ng kapangyarihan at boses sa mga usaping global safety at security. Importante po ang mga usaping ito para sa mga Pilipino at mga mamamayan mula sa mga developing countries. May impact po ito sa ating sovereignty, maritime security,